Ang kurikulum sa Pilipinas. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kasaysayan ng kurikulum sa Pilipinas. Bakit mahalaga? Sinabi ni Taylor Camara, "Without education, a nation cannot be built." At ang kurikulum ay isang dahilan upang maging matagumpay ang isang edukasyon. At pag sinabi natin kasaysayan, matatalakay talaga natin kung ano ang nangyari sa panahon ng katutubo at sa panahon ng mga sumakop sa atin. Sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, at pinakaimportante sa lahat, sa kasalukuyang panahon. Unahin natin sa panahon ng katutubo. Tatalakay natin yung mga pangkat na dumating sa Pilipinas. Pangalawa ay yung edukasyon sa panahon ng katutubo, mga pag-aaral, at mga patunay sa mga sinabi. Unahin natin sa mga pangkat na dumating sa Pilipinas. Tandaan na mayroong 3 pangkat na dumating at nanirahan sa Pilipinas. Una, ang mga Negrito at Ita. Sila ay dumating sa Pilipinas 25,000 taon na ang dumaan. Sila ay mahusay sa pangangaso. Sumunod ay ang mga Indones. Sila ay mahusay sa pangangaso, pangingisda at pagsasaka. Pangatlo ay ang mga Malay. Sila ay mahusay sa agham, sining, agrikultura, pangingisda, pagmimina at pangangalakal. Sila rin ang sinasabing nagdala ng baybayin sa Pilipinas. Dito pa lang, malalaman na natin kung anong uri ng edukasyon mayroon tayo o yung mga ninuno natin. Pangalawa ay ang edukasyon. Tinuturuan ng anak na babae ng kanilang mga nanay sa pagluluto, gardening, pananahi at iba pang gawaing bahay. Tinuturuan naman ng mga tatay ang kanilang mga anak na lalaki sa pakikidigma, pangangaso, pangingisda, pagmimina, pangangahoy at pagbuo ng bangka. Nakatuon sa pangangailangan ang edukasyon. Ibig sabihin, informal ang edukasyong focus ang vocational kaysa sa 3 R, reading, writing, at saka arithmetic. Nagtuturo rin ang mga tribal tutors o ang mga babaylan. Ginagamit ang baybayin sa mga ilang tribo sa Pilipinas. Halos lahat ng komunidad, ang kanilang kwento, awit, tula, sayaw, karunungang bayan at medicinal practices ay itinuturo sa kanilang mga bata at ipinapasa ng pasalindila. Pwede naman pasulat gamit ang baybayin. Katulad nito na binigay o isinulat ni Ricky Lee. At nababasa ko to kasi itinuro ko ito sa aking grade 11 na mga estudyante. So kung babasahin natin to, ito ay ma, ito ay sa, dahil may cross, ito ay magiging S na lang. So mas, ma, this is ta, may tuldok sa taas magiging T. Ito naman ay na, may cross, magiging N. Ito naman ay da, may tuldok sa taas, so magiging D na siya. So mas matindi, makaalala, ang puso kaysa utak. So, yun yung gusto niyang iparating sa kanyang isinulat. Punta naman tayo sa mga pag-aaral. Ayon kay Dr. Terol, natuklasan na mayroong sophisticadong paraan ng pagbibilang ang mga ninuno natin. Halimbawa nito yung paggamit ng sungka, sa kanilang pagbibilang, shells at pebbles. Sa Bisaya daw ay mayroon na tayong mga terminolohiya sa pagbilang. Katulad ng 0 ay sa Bisaya ay sip at ang wakat naman ay ang bilyon. So bilang dagdag dyan, mayroon ding terminolohiya yung mga ninuno natin sa mga bituin at mga constellations na nakikita natin sa langit. Katulad ng Orion, mayroon silang terminolohiya niyan. Ayon naman sa Tracing the Pre-Hispanic Roots of the Philippine Educational System, nanay ang nagtuturo sa anak na babae at tatay naman ang nagtuturo sa anak na lalaki. So, ibig sabihin mayroong mga responsibilities, bawat membro ng komunidad. Ayon kay Pelan, ang baybayin daw ay mahalin tulad sa pagsulat ng mga Hebrew, Latin at Greek. So tulad ng sinabi dito, dumidepende ang itinuturo kung saang lokasyon nakatira ang isang tao. So kung ang isang tao ay nakatira malapit sa dagat,
ang kanilang itinuturo ay paano mangisda, no? At kung sila naman ay ah, nakatira sa malabundok, no? Ay pwede naman ituro sa kanila yung paano mangaso, paano kumuha ng kahoy. So, iba-iba ng paraan. So, ibig sabihin, iba-iba na ang itinuturo kung ano yung pangangailangan ng isang komunidad. Sumunod naman ay ang mga patunay. Sa patunay sa baybayin ay sa pagsasabatas ng House Bill No. 1022. Ito ay isinusulong sa Kamara na gawing national writing system ang baybayin. Sa panay naman, may paaralang tinatawag na bothoan. Ang guro ay may edad na 70 taong gulang at siya ay nagtuturo ng pagbasa, pagsulat, arithmetic at paggamit ng sandata at pagkakaroon ng lubos. Yan yung mga nangyari sa panahon ng katutubo. So, dyan makikita ninyo na yung ating education ay hindi pa formal. So, sino ba ang nagbigay sa atin ng formal na edukasyon? Nang dumating ang panibagong pahina, no, sa panahon ng Kastila. Ano bang nangyari sa panahon ng Kastila? Tandaan ninyo na nadiskubre ang Pilipinas ni Ferdinand Magellan noong ika-11 ng Marso 1521. Dito, nadiskubre ng mga Espanyol na ang mga naninirahan sa Pilipinas ay may mataas ng literasiya sa pagbasa, pagsulat, at sumusunod na sa mga batas at may respeto na sa mga paniniwala. So, yan ay pahapyaw lang sapagkat ang Kastila ay hindi pa talaga tayo sinakop sa taon na yan. Ito yung mga nilalaman sa panahon ng Kastila. Kaligiran, edukasyon, paaralan at ang Educational Decree 1863. Unahin natin ang kabuuang pangyayari sa Pilipinas sa panahon ng Kastila. Noong 1565 hanggang 1898, tayong sinakop ng mga Kastila. So, 333 years tayong sinakop. Dumating ang mga Augustinian na nagbukas ng unang parokyal na paaralan sa Cebu noong 1565. Noong 1567, hinubog ang literasiya sa pagtuturo ng new industrial at teknik sa pag-aagrikultura. Noong 1581, dumating ang mga Jesuits. Noong 1567 ay nagpatayo ang Dominican School sa Bataan. Noong 1589, ipinatayo ang unang universidad sa Manila, ang Universidad ng Santo Tomas. Noong 1590, itinuro ang Doktrina Kristiyana. At ang Doktrina Kristiyana po ay nakasulat pa sa incheck, kaya ito ay isinalin ng mga Espanyol sa baybayin. So itinuro ito ng mga Kastila sa Pilipino na nakasulat sa baybayin. And ang ginawa kasi ng mga Kastila, sila yung nag-aral sa wika natin, sila yung nag-aral sa paraan natin ng pagsulat, at yun yung ginamit nila sa pagtuturo sa atin. Ginamit nila ang baybayin sa pagtuturo. Ngunit, noong huling bahagi ng 18th century, ay naglaho ng baybayin, sapagkat mayroon silang ipinalit na bagong alpabeto. Noong 1863 ay pinalabas ni Queen Isabella II ang Education Decree of 1863. Noong 1866, dumami ang bilang ng paaralan, 841 sa panlalaki at 833 sa pambabae. Noong 1878, lumagpas sa 200,000 ang mag-aaral sa lahat ng antas, elementarya, pagdating naman sa sekundarya, no? Punta tayo sa dagdag information. So sa edukasyon naman, ay European system ang ginamit na edukasyon sa Pilipinas. At nagsimula na yung formal na edukasyon. Itinuro ang Christianity gamit ang baybayin. Dahil sa mga Kastila ay sa kanila unang nabuksan ang primary school, colleges at universities. Compulsory ang religion na subject sa lahat ng antas. Mga elite lamang nakakapag-aral, ibig sabihin, yaong may dugong Kastila, yung mga mayayaman. So, katulad nito, itinuturo nila yung Christianity no gamit ang baybayin. Katulad ng Ama namin, nasa langit ka, ipasamba mo ang ngalan mo.
Kung mapapansin ninyo dito sa baybayin, ang mga Kastila kasi ay nahihirapan sa pagbasa ng baybayin sapagkat ito ay dikit-dikit, walang mga simbolo. Kumbaga yung simbolo itong mga tuldok, walang cross. So sa pagdating nila, ito ay kanilang binago. No? Halimbawa nito, ama namin. Sa totoong baybayin, sa atin talaga, ama nami. No? Ama nami. Walang N. So sa kanila, dinagdagan nila ng naglagyan ng cross para mawala yung vowel. Kaya pagbasa nito, lagyan na dito ng na, ama namin na siya. Ito naman ay nasa langit ka. Dito, kung sulat na natin to, mayroon na siyang ta, tapos lagyan na natin ng cross. Nasa langit ka. So, binagot nila yung baybayin, no, na para madali nilang maunawaan. Bukod sa religion, itinuro ang pagbasa, pagsulat, arithmetic, vocational at practical arts subjects. Itinuro rin ang kultura ng Espanyol, nakatuon ng edukasyon sa reliyon. Sa ika-17 siglo ay nagbukas ng kolehiyo at universidad at ang tanging mga mistiso lamang ang nakapag-aral. Ang itinuturong subject, history, Latin, geography, matematika at filosofiya. Noong ika-19 na siglo ay tumanggap na ng mag-aaral na Pilipino. Ibig sabihin, pwede nang pumasok sa paaralan yung mga mahirap, no, na mga Pilipino. Ipinakilala ang alpabetong Romano na abecedaryo at nawala na yung baybayin. Parang bigla na lang siyang naglaho. Ang edukasyon ay mailalarawan na inadequate, suppressed, at controlled. Mga paaralan. Magkaiba ang paaralan ng babae at lalaki. May dalawang paaralan para sa mga babae. Beaterio para sa gustong pumasok ng kumbento. Pangalawa naman ay paghahanda sa pagiging womanhood. Unang universidad sa Manila ang paaralan ngayon ng University of Santo Tomas. Ginamit sa paaralan ang nailimbag ng mga aklat na nakasulat sa Tagalog, Kastila at Baybayin. So, ibig sabihin sa panahon ng Kastila, doon na nagsimula na mag-print, no? At dito na nakilala si Tomas Tinpin bilang ama ng limbagang Pilipino. So, ang pangunahing rason sa pagtuturo ng mga sa panahon ng Kastila ay maging masunurin at may takot sa Diyos ang mga Pilipino. Lumabas ang Educational Decree of 1863 na nilagdaan ni Queen Isabella II. Isang paaralan para sa lalaki at babae sa bawat bayan. At ito ay free access sa modern public education ng lahat ng Pilipino. So kung titingnan ninyo mula 1565, dito lang nakapag-aral lahat ng mga Pilipino na mga mahihirap. So, ang hirap, no? Tingnan, 333 years. Tapos, dito pa, 1863 pa sila nakapag-aral. So, dahil sa Royal Decree 1863, ito yung mga subject na itinuturo. Languages kasamang Latin, Spanish grammar, Greek, literature, French, at saka English. Tinuturo ang history, mathematics, philosophy, geography, at psychology. At doon nagtatapos ang panahon ng Kastila.